Oras Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko 5 minutos gikan sa alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern. Yes, good morning, good morning. Good morning Eastern Visayas sa maupay nga aga. Morning, Eastern Visayas. Sa mayong buntag sa tanan nga nagasubaybay sa ato nga programa. Good morning Eastern Visayas. Good morning maupay nga aga kaninyo nga tanan. Adlaw nga Huwebes mga igala, Mayo 14 tuig 2026. Welcome sa ato nga programa. Sa ngalan sa ato nga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kanginan, Dalia Abiara urit. Kauban na rin nato sa Master Control Engineer Nuki Parado. Of course, good morning ta sa ato nga mga kauban para paghatod sa mga balita para karong buntaga. Ato nga sister station sa diha sa Radyo Pilipinas Borongan, DYES sa nagi kang Atisok Aberia, pagpanguna ni SM Ruth Abunda. Naman diha sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog, atong makauban si Ati Suzette Pretensio. Ati Charmaine Perito. Good morning, good morning. Sa ato nga acting station manager, Sir Jean Navilon. And ingon man diha sa Philippine Information Agency, PIA, Southern Leyte, ang ato nga InfoSend manager, Sir Bong Pedalino. And ang ato nga Waiko Kaluya, ang ato nga friend diha sa DYDC, sa Bye-Bye City, Timikay Gongora, or ka-blooming sa Timikay, Yes, bueno, dili kita magalangan. Para sa ato nga mga pasyo ng impormasyon, atong unahon ang ato nga thorns among the roses. Ay, muraog. Nag-send lang og voice clip si Sir Bong basin og aduna siya coverage this morning. Hunahon kita atong update ngadto sa Borongan City. UYES Borongan pinaagi ka nga Tisok Aberia. Yes, Tisok, good morning. Kumusta diha sa Borongan City? Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, da mga salamat ko RP, Dalia, Orit at well. Nga mustayu natin dida mga kauban, mga kausa, DYSL, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod, naging mamayuyo ni SM Dudens Alaras. Nga daliwat kanda Ati Charmaine Perito Valdez. Hananiya liwat dida mga kausa. Siyempre, panumuno liwat ni SM Jen Nabelun. Yes, nganda kan Ate Mikay. Kudos, Mikay. Soon, magiging kabakyang natin ini. Tedalas, kita manginhanglanhin mga nabulig legal. Attorney. Congrats in advance, Mikay. Nagkikinhanglan yung regards naman na natin mga kausa academe VSU, particular na DYDCFM. Nga daliwat kan Sir Bong, Sir Bong, sana may balik aton serbisyon iyo kuryente kay mamimis good itnam wara sa may ikaw talaga it mag-share hitapag taga trivia. Yes, dadi hamon. Kami syempre ngin papalangga ito naman sa Ati Ruth Rivera Bunda. Nga natin didi ka-partner natin mga super taking engineers, young ones. Kira yung Kuya Alquin, Engineer Alcon Baldonido, nga ni Kuya Mark Gagwa. Bidya mo na syudadan Borongan na sering ipag-asa mag-aagwanta da naman kami 45 degrees Celsius nga pinakamainit nga temperatura.
Sa mga my friend, mga burunganan, pag-andam na nila kita maghirot. Kung nakikitain magkakalaka at magpayong, magsadok, magpinunyos, di kaya syempre always magbalon kita in tubig nga inman kita nga dapit ilabinahin. Ito natin mga aktibidad hindi rin malilikyan hikitain mag-agtong ikang naman iton masirak nga malanit nga sirak ni Mr. Sun. Nga nadidihaam yan na iyay it mga kakalsadahan ngadto itumong nga Eastern Samar State University main campus. Nga niya natin didi mga kausa DYS Radyo Pilipinas Borongan ira talaga gien ano ka pa inati Dallas. Yung gamit ni Radton ira special privilege leave. Kasi man mamaso yan na ton ira mga gwaping. Nga mga chikiting kaya na adton pre-commencement exercises sa Eastern Samar State University. So yan na adton panabong adton mga medalya. Congrats nga adton aton mga team mga estudyante nga sugad man aton ira mga kag-anak. So for pagtaga kuryente waray naman abisuhin power interruption pero sugadan iba pa nga mga kooperatiba han elektrisidad din ha Eastern Visayas inggen papahimang nuna kita no hiton nga gintatawag nira nga MLD manual load dropping. Pag taga-tubig, waray man na biso liwat, water disruption, pero amo na didi inaabat. Iton paghinay talali, iton awas, hitubig, iton amon mga gripo, but sige naghihinay-hinay na dadaman, iton pagtaga-water pressure. So tipid-tipid naman. And sugad-sugad din, mabalik na kami dadaman, normal. Kaya no, normal yan, dirgad bao. Tinikangan itong Lunes, mabalik na, ato naman lokal nga pamunuan, tikang haton pagpapatuman han 4-day compressed work week. Haton taglima na kaadlaw nga pagtrabaho hiton semana pero nagpapabilin lagihap nga igpapatuman adton mga pagtaga energy conservation measures nga igintalaan hadton executive order liwat nga nagmando para hadton 4-day compressed work week. Kaya ka sangkalop nagpagawasin EO adton among local chief executive Mayor si Ivan Dayan Agda nga mabalik na iton LG Borongan tinikangan hiton Lunes iton 5-day work week pero igpapabilin laghap igpapatuman adton mga pagtaga energy conservation measures nga igintatalaan dito naman adton nga EO nga nagmamanduliwathan for the compressed work week. So mo pa nga pangitain kasamang dolls, mga ka-good morning Eastern Visayas, wala sa amin na mamasok kita nga to natin trabaho, kay dami it nasakay hit tricycle, didihaamon, tapos nabubuhi ita mga kaunan, palibot hiton City Hall, kumpatsid nga mas naribhong iton economic activity, kaysa naman hinwaray nan mamasok, medyo nagunuhin talali. Sumapay niya na kang isi ato natin, mga entrepreneur, mga karinderiya, mga trike driver. Sana tuloy-tuloy na in. Ngang pagtagapasi orden, big check liwat di aman kodos nga dato natin mga kasagbo nga pulis, di rila syudadan Borongan, kundi ang bugos nga Eastern Samar. Nga naadi, amo na isi-share aton mga balita nga nahikay adto naton mga risgaduhan nga mga kausay ton production team hitayo radyo DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Eto ang nata dito edukasyon, sugad pa man ang ibang mga state university, din naman na Eastern Visayas, adton ISO system nakapagtalahin 5 nga top-notchers, 358 bag-o nga LPT, Marso 26 nga let. Ito naman, pagtaga food security, kaagapay natin mga kasagbo nga men in uniform. Program nga gulayan sa kampo, mas gin pakasugan Eastern Samar Provincial Police Office.
Hanatad naman itong pagpapaundong ang serbisyo medikal, ilabi na pagpaprovide hanggang kikinahanglan nga dugo. Ado namon mga igkasi boronganan, resolusyon para pagpapadayon it partnership with LG Borongan na Philippine Red Cross Eastern Summer Chapter ginparignahan konseho, pero lain niya ado namon mga balita nga i-share ay kaduha nga paypayt. Good morning Eastern Visayas. So damo nga salamat. Back to you, Ka-RP, Dahlia, Orit at Will. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat at iso kaberya sa imong impormasyon. Send my regards diya sa itong mga kaubanan sa DYES sa Borongan. Yes, bueno, dili kita maglangan. Update kita ngadto sa Dakbayan sa Calbayo. Kumusta ba pug kahaang panahon ngadto sa ilahang area ug ang mga nag-unang kalambuan. Atong dawaton sa Pikas Linya. Ato ni kumplitohon ang pangalan no kay complete ra ba ni sa Ate Charmaine basinog kasaban ko sa iyang husband. Yes, good morning Ate Charmaine Perito Valdez. Yes, Ate Charmaine, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Ate Dalia Abiera Orit at Will, Ayun. complete sentence, di ba? And sa bugos ng persa sa RP, sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaraz. Good morning naman sa aton sa pang sister station, tikang sa Radyo Pilipinas Borongan, pinaagi kan Ate Sok Aberia, and sa bugos ng persa sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning liwat sa aton partners sa Academe, tikang sa Visayas State University, VSU DYDC at Imikay Gongora, and sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni Dr. Cristina Gabrilio. Gandinhin naman sa Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navilon. Ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvas, nan kaupod naton sa Master Control si Engineer Rezano Parandino. So siyahan update din hi sa syudad sang Calbayog, sugad man kami liwat in nakaka-eksperyensya san init san panahon. Okay, partly cloudy conditions an amon kalingitan din hi. Amon naman temperatura sa 29 degrees Celsius. Feels like 33 degrees Celsius. Pero posible pa nga sumaka sa 35 degrees Celsius around 1 p.m. So lauman paghihapon naton nga posible paano nga mas magpaso in nga panahon, init nga panahon nga aton ma-experience yan nga adlaw. So pahinumdum sa nga tanan linabi sa mga may trabaho sa gawas or mabiyahe nga diri malimot nga pagdarasan tubig, pagdarasan payong protection kontra init, sugad man hindi rin magpabulad sa adlaw para liwat naton malikyan ini nga mga heat related mga illnesses, sugad man ang heat stroke. Update liwat san pagtaga tubig, Calbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga concessionaires, waray service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaparong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Update san pagtaga kuryente, so tikang ini sa NGCP, kundiin kakulop in naka-experience pala sin power interruption. May 13, sugad man magpapadawin ini May 14 ngan May 15 buwas Biyernes. San era ginbubuhat nga maintenance activity sa Paranas Pakadto Bliss 69 kV line. So halipot tayo nga pagkaparong tag 30 minutes. San alas 6 ko to alas 7 san aga para sa isolation process, ngan 5 p.m. to 6 p.m. naman para sa normalization process. Apektado paghihapon ang San Agustin Substation, Carayman Substation. Lakip dinhi ang mga barangay. Tikang sa Nacobe pakadto sa San Agustin ngan Matuginaw, mga parte sa San Jorge ngan Tarangnan, pati sa Santa Margarita, Gandara, pagsanghan ngan pipira nga barangay sa Calbayog, sugad san barangay Kapuokan, Obrero, Payahan, Dagum, Rawis.
baga kay Karayman ngan iba pa nga mga barangay. So papaandaman nga tanan nga mga konsumidor nga mag-charge na daan sa aton mga gadgets. Mag-andam kita sini nga power interruption. Nanusap pa nga update, ikang gihapon din sa Calbayog, kahibaro para sa aton mga senior citizens. San Calbayog, kundi niya na nga adlaw Webes ang schedule sa National Social Pension Payout. Dito na bubuhaton sa Calbayog City Sports Center. Sa may adadua nga schedule, para yan nga aga 8 a.m. to 12 noon, alayon sa mga senior citizens naton sa Barangay Basud, kag sa South Trinidad, San Policarpo, Karayman, Bagakay, Nihaga, Hamorawon, Dagum, ngan Barangay Rawis. Ngan pagka 1 p.m. to 5 p.m. naman, mga beneficiaries naton sa Barangay Matubato, Kapuokan, Payahan, Obrero, Balud, Carmen, Awang East, Awang West, Agit-itan, ngan Barangay Central. Alayon po in pagkadto sa Calbayog City Sports Center san iyo schedule para luwat naton malikiyan ang pagsuksukay para masigurado ang malaksing process liwat san payout. And sa mga senior citizens ngan sa maupod nga era mga pamilya para sa pag-alalay, lain po pagdarasan iyo kinahanglanon nga mga IDs para malaksi ang proseso san payout. Ngan para naman sa mga balita nga naandam din sa Radyo Pilipinas Calbayog, bag-o nga multipurpose building gintukod sa San Policarpo National High School. Ngan bag-o nga liderato sa Northwest Samar State University sa Calbayog, formal na nga ginpakilala. Ang detalye iksusunod sa second part sa natong programa, Good Morning Eastern Visayas. Ang Department of Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Ati Charmaine Perito Valdez sa imuhang report. Valvez. Murag Valdez ni engineer ang atong nabutang. Valvez, oo. Yes, oo. Before day ta makalimot congratulations na sa tanan nato nga mga passers sa licensed professional teachers, mga professional nga teachers, mga lisensyado na nga mga maestra. Congratulations na sa ato nga mga eskwelahan din sa Eastern Visayas. Sa VSU, murag ubay-ubay gyud ang atong mga top-notchers, and of course sa ato din sa Southern Leyte State University. Bueno, dili kita maglangan, excited na nagpanikad na gyud sa iyang pwesto si Ate Mikay diha sa DYBC FM. Ato nga pangumustahon kung kumusta ang panahon nga to, uban pa nga mga updates, especially that ubay-ubay sa ilahang mga graduates ang nagtop sa bag-o nga gipagawas nga resulta sa LET exam. Yes, good morning Ate Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Mikay, good morning. Ma'am Dals, mabati na ba ko? Good morning, maadjong buntag, gaingon man sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Sugod. Maadjong buntag sa itong mga suking tigpaminaw po diha sa probinsya sa Southern Leyte, Yes, maadjong buntag usab, maupay na aga diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan, pinagi ni Ma'am Sok og sa kinatibuk-ang puwersa. Ingon man sa mga nagpaminaw nato diha sa Borongan City, maupay na aga, good morning. Kang Ma'am Charmaine Balvez diha sa Radyo Pilipinas sa Calbayog, ingon man sa kinatibuk-ang puwersa sa RP Calbayog ug sa mga nagpaminaw nato diha maupay na aga. And of course, sa atong tunghaan Visayas State University, good morning, maadjong buntag. Labi na sa atong Presidente Dr. Pros Ivy Yepes, ingon man sa atong kinatibuk-ang dakbayan sa Baybay City o Baybay City Leyte, good morning, maadjong buntag, maayong buntag. Sa mga nagpaminaw nato sa bisan asang dapit diin naabot ang atong pagsibya karon sa mga listeners nato via 104.7. Ngun man sa mga nagpaminaw sa atong internet radio, sa mga nag-view sa atong Facebook Live, mga higala, good morning, maupay na aga, maadjong buntag, maayong buntag kanatong tanan. Yes, adlaw Huwebes karon na Ma'am Dals, and lain na sa edisyon ng atong tulumanon, Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villar Gonzalo, kini si Micaela Gongora,
ang inyong makauban live gikan sa Vizcabay City, Leyte. Maghatod kaninyo sa mga balita, updates ug kalampuan dinhi sa dakbayan sa Baybay. Alang sa atong mga pasiunang impormasyon, maguna kita mga higala of course sa update sa atong panahon. So dinhi sa atong nahimutangan sa dakbayan sa Baybay, especially diri sa VSU, so atong makita nga hingpit gyud sirak no, hingpit ginapakita nga atong haring adlaw. So init ang atong panahon diri mga higala apan dili ka po kakumpiyansahan no, kay base sa gipagawas nga regional forecast sa pag-asa dinhi sa Leyte. Partly cloudy skies to at times cloudy with rain showers or thunderstorm. Usahay mo kalit lang og ulan. So kinahanglan andam gyud ta sa atong mga proud Vizcans no, labi na sa atong mga estudyante kay face to face ang atong klase karon, so dapat andam gyud magdala og payong proteksyon na both sa init og ulan, maulan-ulan nga panahon no. And of course mag-inom og daghang tubig kay medyo nauso pod karon ang ubaw sipon tungod aning kalit nga pag-usab-usab sa panahon. So atong temperatura ana sa 27 degrees Celsius and ang pinakainit ana mo kabatog 34 degrees Celsius mga higala. So mo kada atong update dinhi sa panahon. And sa atong update naman kalambuan dinhi sa Visayas State University. Yes, kagahapon no ato nagyong ato nang nasibya no ang ubay-ubay ng mga top notchers sa VSU. So once again, congratulations sa atong Faculty of Teacher Education dinhi sa main campus and of course atong satellite campuses. And aduna pay lain nga kalambuan mga higala no. So bago lang nagpost ang atong VSU Office of the Vice President for Student Affairs and Services nga adunay pahigayon nga sidlak serbisyo estudyante. Usa kini ka tribute sa atong mga athletes, artists and performers. Unya no 5 PM May 14 sa may VSU Amphitheater mga higala ang kining ipahigayon kining sidlak serbisyo estudyante. So congratulations and padayon no sa atong mga athletes, mga artists and performers nga nagadala og dungog sa atong universidad no. Sa atong VSU community mga higala. And sa lain pang manundanong pahibalo gikan sa Baybay City Information Office. Oo, ako lang pud baliko no kining pahibalogikan sa Comelec Baybay nga magpadayon hangtod sa Mayo 18 ang pagparehistro alang sa umabot nga barangay and sangguniang kabataan elections sa Nobyembre 2 ning kasamtangang tuig. Nagpasabot ang election officers sa dakbayan sa Baybay nga anaalang sila sa ilang buhatan sugod Mayo 12 hangtod sa Mayo 28 gikan sa adlong Martes hangtod sa adlong Sabado. Alang sa mga magparehistro, magpa-reactivate, magpa-correct o pabalhin og presinto mga higala. If aduna mo mga concerns no kalabot niini, pwede ka mo mobisita sa buhatan sa Comelec Baybay. And nagmag-remind lang po ko balik no niining atong national ID registration nga aduna pay nahabilin nga schedule no May 16, 23 ug 13 ning kasamtangang tuig, din pwede pa kamo moapas sa pagparehistro kung wala pa kamo maka parehistro alang nining national ID or galing aduna may concern ipa-change baka ipa-correct nga information sa inyo, so pwede kamong mo bisita no sa Baybay City Information Office para maka-secure kamo og priority number aron pag abot sa panahon na ning naasoy nga mga dates pwede kamo moadto sa Barangay Kugon Multipurpose Center 8:30 AM to 1 PM. First come, first served sa mga anaay priority number aron makater mo no o makaparehistro mo nining national ID mga higala. And sa lain pang updates sa atong LECO 4, so far walay power interruption or power advisory nga gipagawas ang naasoy nga buhatan mga higala. Ato lamang pong at ngano kay ugaling adunay mga emergency power interruption mamahimong bisitahon ang LECO 4 nga Facebook page mga higala. Ang atong Baybay City Water District so far walay biso no sa atong supply sa tubig, any water interruption mga higala para pagawas ang buhatan og disconnection advisory sa mga adunay overdue accounts alang sa adlang Biyernes Mayo 15 ug mapon Area 2 mga higala adunay disconnection advisory diha sa may A Bonifacio Street sa may Santo Niño Village, sa may Sitio Naga, sa may A Mabini Street ug sa may Tandang Sora Street. So mamahimong isato ang inyong mga overdue accounts pinagi sa pagbayad through GCash, Land Bank e-payment portal, Palawan Pawn Shop outlets, M. Lolier branches or bisitahon mismo ang buhatan sa Baybay City Water District Monday to Friday 8 AM to 5 PM. And sa atong peace and order naman,
Yes, generally peaceful ang atong dakbayan sa baybay. Padayon gihapon no, aktibo gihapon ang atong mga kapulisan aron masiguro ang luwas nga komunidad, luwas nga dakbayan sa baybay. And bago lang mga igala, adto na sila gipahigayon nga bandilyo para i-remind ang atong mga katauhan regarding heat stroke prevention, no? So, lagi, tungod kay ang atong panahon sa hungi kayon pagaganiha, init gayud, no? In fact, kung mugawas ta, grabe gyud ka init. So, dili gyud pwedeng magstay ta for dugay da sa gawas no tungod sa kining atong init nga panahon nga atong nasinati. Busa nagpagawa, busa naghimo sila ng bandilyo para ma-strengthen, mapalig-on ang public awareness and ma-encourage ang atong mga katauhan nga mamahimo nga responsable, disiplinado, no, labi na kay aron malikayan kining heat stroke mga hikala. And mo kana ang atong updates sa kalambuan dinhi sa atong dakbayan sa baybay ug sa atong tungaan Visayas State University. Ug alang sa mga balita nga nakalap, field root crops miduyog sa Inupakan Agri-Fair 2026, VSU Isabel Indonesian University nagpirma og academic partnership. At ang iyang dugang detalye ning mao mga balita sa second half ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Yeah, sa TBK, thank you so much sa mga pasyo ng impormasyon. So dahonday nato no ang patrivia ni Sir Bong Padalino, no, magini iyang linya, no, kada since dili siya makahatag nato sa pasyo ng impormasyon. Well, for its trivia, pinakaubos nga pagkapreso on record nasa 1 minute. The shortest ever jail sentence was given to Joe Munch in 1906. He was only sentenced to 1 minute in jail for his crime of being drunk and disorderly because the judge didn't want to punish him but wanted to teach him a lesson. So Munch was hustled off to jail and kept there until the second hand of the jailer's watch had completed the circle of 60 seconds. Sana all, no? 1 minute ra ang pagkapriso. Napay nga na diri sa Philippines. Murang guwa man siguro. Itaw, daghang salamat, Sir Bong, sa imuhang patrivia. Well, for update din sa Southern Leyte, panahon nato, medyo init na gyud ang ato nga panahon, bisag nyarong orasaka. So, padayon nato nga pahinomdom sa ato nga mga kaigsuunan, nga always gyud, nga amping sa kaugalingon kato mga adunay maintenance, ayaw kalimot sa pag-inom niini mga igala. Oo, kay isod na og magpakumpiyansa karong mga panahon na. For our heat index, nasa 44 degrees Celsius ang Masin City, Southern Leyte. Medyo init-init gyud. Always nga magdala og panangga sa init. Sa hapon na posible nga adunay pag-uwan. Ato day pud nga ipasabot nga pasado alas 12 kaganinang kadlawon, adunay nahitabo nga pagtayog diha sa lungsod sa Libagon. Nasa 2.0 magnitude, isundan kini sa 2.7 magnitude dinhi sa lungsod sa Sogod. So within 2 minutes ang interval niini mga igala, no, kaganinang buntag, so mag-amping sa ato nga mga kaigsuunan. Sa atong update sa atong sugang dagita, adunay naka-schedule nga interruption karong adlaw. Diha sa Barangay Napantaw sa San Francisco, kini pagpahigayon sa single phase line extension o installation sa transformer para kini sa load splitting para sa pag-address sa low voltage. At the same time, aduna sa power interruption sa Purok Kamansi, Barangay Kanturing sa Dakbayan sa Masin. Maudi ay brownout si Sir Bong. Ang hinungdan niini mo ang pagpahigayon sa pole restructuring of a secondary line. Gato na lamang pod ngay pasabot ugmang adlaw para ma-ready ang ato nga mga member consumers. Adunay naka-schedule nga power interruption sa Slem Village, Ibarra diha sa Dakbayan sa Masin o Purok 3 sa Borses Compound, Barangay Tangkaan, Padre Burgos. Ang hinungdan niini mo ang pag-alili sa mga dilapidated na nga poste o gihangyo ang kinatibuk-an nga pagsabot sa ato nga mga miyembro konsumidores and pangandaman of course ang ato nga power interruption. Sa headlines nato karong buntaga,
Misaka sa 8.2% ang inflation sa Southern Leyte sa buwan sa Abril ning tuiga. DepEd gipangunahan ang paghatag og school bags sa mga eskwelahan. Ug para dahil sa headline sa Philippine Information Agency, Safe Cities Municipalities Program gipatuman sa kapulisan sa mga kalungsuran sa syudad ug sa lalawigan. Yes, bueno, sa ato nga pagbalik mga ka-RP, ato nagyong ihatod ang hingpit nga detalye ni ini. Usa ayaw kamo og pidya sa ato nga programa, standby lang. Kay sa ato nga pagbalik, ato nagyong ihatod ang hingpit nga detalye ni ini. Itong oras alas 8:35, mobalik pa kita human lang sa pipila ka pahinomdom. Good morning, Eastern Visaya. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogon. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. And yes, we are back mga ka-RP. Dayon ka mong nagpaminaw sa atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Inyong gihapong kauban. Sa Radyo Pilipinas Sogod, inyong higala Dalia Abiara ulit. Baba nato sa Master Control Engineer Nuki Parado. Of course, ang atong mga tambayayong sa paghatod sa mga balita para karong buntaga. Sok Aberya diha sa DYES sa Radyo Pilipinas Borongan, Ati Charmaine Perito Balvez diha sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog, Philippine Information Agency o PIA Southern Leyte, Sir Bong Pedalino, and sa DYDC FM, Ati Micaela Gongora. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Good morning. Sa ato nga updates, ato nang ihatod ang hingpit nga detalye ni ini. Atong unahon diha sa Borongan City, pinaagi ka ang Ati Sok Aberya. Yes, Ati Sok, good morning pagbalik. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga tansyo ka RP Dalia Urit at Will nga damo na yan na susugdan ang pagpapadangat in mga balita anata diton edukasyon isu nakapagtalahin 5 nga top notchers 358 bag-o nga LPT ha Marso 2026 nga let ang detalye tikan kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Daka nga pagdarag-anahan Eastern Samar State University ESO katapos makapagtala ang Ira College of Education hintulo kagatos ngan 58 nga bag-o nga licensed professional teachers LPT ngan 5 nga national top-notchers. Resultan March 2026 licensure examination for teachers CONLECT nga ginpagawasan Professional Regulation Commission PRC han Mayo 12. Sumalaha ESO may daduha kagatos ngan 24 nga bago nga licensed secondary teachers nga may 70.66 nga institutional passing rate nga nasa kagatos nga 34 nga bago nga licensed elementary teachers. May 60.36% nga passing rate tikang halima nga campus sa ESO system. Gindeklararhan PRC nga March 2026 let para secondary level amon may pinakahataas nga national passing rate hakasaysayan han eksaminasyon. Naging makasaysayan luwat ini para ha ESO tungod kay iniansyahan nga higayon nga nakapaghatag ang universidad hinli mga top notchers ha usa nga licensure examination upod ang Ira pinakahataas nga ranggo halet. Nanguna hi Marian
Marian Luchim han ESO Borongan Campus sugad nga top 5 elementary level matapos makakuha 93.80% nga marka. Lakip liwat sa mga top notchers sa Rajomi Mark Ubina han Maidolong Campus top 7 elementary level may 93.40% nga marka. Carmina S. Villaruel han Salcedo Campus top 7 ha secondary level 93.80% nga marka. Ayan Cabriahan ESO Giwan Campus sugad nga top 9 ha secondary level may 93.40% nga marka. Ngan Michael Ida han Salcedo Campus top 9 ha secondary level ka may 93.40% nga marka. Iginpahayag naman ng ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. aniya paglamano ngan pagpasalamat ha mga bag-o nga profesional tungod han paghatag hindungog ngan prestihiyoso nga universidad. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Dakang- Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Balita din sa Calbayog, bago nga multipurpose building gintukod sa San Policarpo National High School. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pratansyo. Radyo Pilipinas, report. Mayada na bag-o nga multi-purpose building ang San Policarpo National High School sa barangay San Policarpo, Calbayog City, Samar nga nagkakantidad sa 9.86 million pesos. Ginpondohan ini pinaagi sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2025 ilarom sa Basic Infrastructure Program. Ang pasilidad may covered court nga may pre-painted long-span roofing ngan 483 square meter nga rubberized flooring. Kabahin liwat sa proyekto ang entablado, dressing room, ante-room, opisina ngan comfort rooms o pod ang espesyal nga comfort room para sa mga persons with disability. Antes may tukod ang proyekto, gingagamit laanay sa eskwelahan ang covered court sa barangay para sa era mga aktibidad. Sumala sa eskwelahan, dako ang maibubulig sa bag-o nga pasilidad para sa sports activities, assemblies ngan iba pa nga community events, bisan mauran o maadlaw. Mga kabulig liwat ini sa mga estudyante, labi na sa era arts program, sugad sa sayaw, teatro ngan iba pa nga disiplina. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pratansyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Dawang salamat sa nimo report, Suzat Pratansyo. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, field root crops biduyog sa Inupakan Agri-Fair 2026. Ano yung detalye sa akong report? Radyo Pilipinas, report. Miduyog ang field root crop sa Inupakan Agri-Fair 2026 isip kabahin sa kasaulugan sa piyesta sa lungsod sa Inupakan, Leyte. Ang kalihukan nagdala sa tema nga Celebrating Agriculture, Innovation and Community na nagtumong sa pagpalambo sa agrikultura, pagpasundayag sa lokaling mga produkto o paghatag o kahigayunan alang sa pagbinayloay o kahibalo tali sa mga mag-uma, estudyante, negosyante, guman pang mga stakeholders sa komunidad. Gipahigay ng mga agri-fair sa Inupakan Parish Grounds o opisyal nga giablihan natong Mayo 11 ning kasamtang tuig. Magpadayon ang mga kalihukan hangtod Mayo 15. Ang mong agri-fair nagsilbing usa ka plataporma aron ipakita ang mga bagong teknolohiya o kabaguhan sa sektor sa agrikultura nga makatabang sa pagpaligon sa produksyon sa pagkaon o panginabuhian sa katawhan. Gipasundayag sa booth sa field root crops ang nakalainlaing root crop products, teknolohiya ug value-adding innovations. Gilauman nga makahatag kini og dugang kahibalo sa publiko mahitungod sa potensyal sa lagutmon sama sa kamote, kasaba ug uban pa isip alternatibong pagkaon ug dugang oportunidad sa panginabuhian. Gipasiug da usab sa field root crops ang importansya sa lagutmon sa pagsuporta sa food security ug sustainable agriculture, ilabi na sa panahon nga nagatubag ang sektor sa agrikultura ug mga hagit sama sa pagtaas sa presyo sa pagkaon ug epekto sa climate change. Gilauman nga pinaagi sa maong agri-fair, mas madasig ang komunidad nga musuporta sa lokal nga produksyon. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gungora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Para sa kalambuan, gikan sa Philippine Information Agency, Safe City sa Municipalities Program, gipatuman sa kapulisan sa mga kalungsuran ug syudad sa lalawigan. Para sa report, niya si Sir Bong Pedalino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hugot o kusganon nga gipaningkamutang maimplementar sa kwerpos kapulisan sa 18 kalungsod o usa ka syudad ning lalawigan ang kamanduan nga giluwatan sa nasudnong pangu sa Philippine National Police, ang Safe Cities and Municipalities Program. Gibutyag kini ni Police Colonel Raimundo Grabeles dihang nahinabi siya kauban sa local media sa tulumanon kapihan sa PIA adlang Huwebes sa miaging simana. Matod ni Grabeles, adunay upat ka aspeto ang pagpatuman sa Safe Cities and Municipalities Program. O kini naglakip pagdili paghukas ilabi na sa mga lalaki diha sa gawas sa balay, paglimit sa videoke kutob lang alas 10 sa tungang gabi, pagdili og inom sa mga pampubliko nga lugar og pag-imponer sa curfew hours. Kunay maghukas sa dalan, soft approach lamang ang buhaton o kini mao ang pagbadlong. Samtang ang paglimit sa pagkanta gituyo nga hangtod lang alas 10 sa gabi aron dili makadisturbo sa mga silingan nga mosayo pa pagmata kay naay trabaho, naay mga tiguwa nga gusto na mopahuway o dunay mga bata nga natulog na. Gidili na gyud ang pag-inom sama din sa syudad diha sa may bypass area, sa Bayview area o sa may BIR sa Barangay Kumbado. Mga dapit nga kaniadto nagpasad ang mga imnunong makahubog apan sukad pagpatuman sa instruction sa Chief PNP mga duha ka bulan nang nakalabay, wala nay nakitang basura sa mga basiyo sa imnonon nga pamiyaan lang. Ang kabahin sa curfew kinigutuyo aron mapanalipdan ang mga batanon sa posibleng kaguliyang nga mahitabo, din mamahimo silang biktima o kaha suspect. Nagkanayon si Graveles. Gidugang niya nga tanang chief of police o kahangayang deputy sa mga kalungsuran o sa syudad. Iyang imanuan nga mo'y personal nga manguna paglibot nga murubing sa iyang area of responsibility matag night patrol gikan alas 10 sa gabi ngadto na sa kadlawon o kabuntagon. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa atong update din sa Southern Leyte, misaka sa 8.2% ang inflation sa lalawigan sa buwan sa Abril ning tuiga. Para sa report niya si Javic Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Javic. Mipaspas ang pagsaka sa inflation rate sa lalawigan sa Southern Leyte niadtong buwan sa Abril 2026 nga niabot sa 8.2% base sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Mas ubos kini kumpara sa 8.5% ka inflation rate sa Eastern Visayas apan mas taas kaysa sa 7.2% nga inflation rate sa tibok nasod. Kini usab ang labing taas nga inflation rate nga na-record sa lalawigan sa Southern Leyte sukad niadtong 2022. Matud pa ni Chief Statistical Specialist Eutemio Livado Jr. sa PSA Southern Leyte nga dakong hinungdan sa pagsaka sa inflation ang pagtaas sa presyo sa transportasyon nga niabot sa 39.4% ug ang pagsaka sa presyo sa krudo. Nakapekto usab sa inflation ang pagsaka sa presyo sa pagkaon nga miabot sa 5.9% ug ang pagsaka sa kuryente nga niabot sa 9.3%. Samtang na-record usab ang 8.6% inflation rate alang sa bottom 30% income households ni atong Abril. Ang Consumer Price Index kon CPI na-record sa 132.9 samtang ang Purchasing Power of Peso o kon PPP ana-ana sa 0.75 centavos. Bisan pa sa pagsaka sa inflation, naglaom gihapon ang PSA nga mokunhod kini sa maabot nga mga bulan tungod sa gilauman nga rollback sa presyo sa gasolina. Bisan pa niini ang Southern Leyte mao ikatulong adunay pinakaubos nga inflation rate tali sa unom ka lalawigan sa Eastern Visayas. Sa laing bahin misa ka usab sa record high nga 8.5% ang inflation rate sa Eastern Visayas niadtong Abril. Balita gikan sa buhatan sa PSA Southern Leyte,
Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, dagang salamat sa imong report, Sir Javi Capiz. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang program nga gulayan sa kampo mas gimpakasug ang Eastern Samar Provincial Police Office. Ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Mas ginpakasugpan Eastern Samar Police Provincial Office kon ESPPO hailaraman liderato ni Police Colonel Ernesto R. Macasil, Provincial Director, ang pagpatuman ng programa nga gulayan sa kampo habugos nga probinsya. Ini nga pita din kumusuporta hamas haluag nga inisyatibo han Police Regional Office 8 kon Pro 8 nga amo and crops of cops o tanumhan kapulisan. Diri lay ni basta nga pananom o sa ini nga paagi han ESPPO paghatag hindion han importansya ang seguridad ha pagkain kun food security, pagatama na kalibungan, ngan pagkaaday mayemso nga estilohan panginabuhi ang kapulisan. Pinaagan dadrungan nga partisipasyon ng mga line unit, ang nasabi nga programa ay nagpaparigon ng pagkarusa ng disiplina hahanay han kapulisan, kooperasyon nga may ada-arusa nga responsibilidad ngan organic farming diin ginagamitan inihin eco-friendly nga pamaagi ha pag-uma. Ang gulayan sa kampoy nagpapakita ang seryoso nga commitment ng Philippine National Police ha mga programa nga may ada positibo nga epekto diri la suludan organisasyon kundi pati ha komunidad nga ira nasasakupan. Saring panipidi Macasil ini nga aktibidad ni susubay habisyon nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas sa bisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongay. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Bag-o nga liderato sa Northwest Samar State University sa Calbayog. Formal na nga ginkilala. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas, report. Gin-appoint como bag-o nga University President sa Northwest Samar State University si Attorney Lorelai Tangaran. Kasunod san paglingkod san bag-o nga liderato, gin-anunsyo an appointment san mga key officials san universidad. Si Dr. Romeo Santos ang magsaserbe nga Vice President for Academic Affairs ngan magsaserbe liwat como Dean san Graduate School. Si Dr. Leo Jesus Lacaba magsaserbe nga Vice President for Administration and Finance, ngan si Dr. Teodoro Amatosa naman ang magsaserbe como Vice President for Research, Innovation and Extension. Pinaagi san bag-o nga administrasyon, mas papahugoton ang academic excellence, research development ug community engagement san universidad para makasabay sa global standards ug padayon nga pag-uswag san universidad sa masunod nga mga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang VSU Isabel Indonesian University nagpirma og academic partnership. Ani ang detalye sa report ni Glody Cayundo. Radyo Pilipinas, report. Ang Department of Business Management kon DBM sa Visayas State University Isabel nagpirma og Memorandum of Understanding kon MOU uban sa Universitas Brawijaya atol sa virtual signing ceremony pinaagi sa Zoom niadtong naglabay nga semana. Pinaagi sa kasabutan, ablihan ang mga oportunidad alang sa student ug faculty exchanges, hiniusang research initiatives, curriculum development ug extension collaborations tali sa DBM ug Faculty of Agriculture sa UB. Matod ni Dr. Catherine L. Chan, tumong sa partnership ang pagpalig-on sa academic cooperation ug paghimo og mas daghang oportunidad alang sa collaborative research, academic exchanges ug capacity building programs. Samtang gipasaugdan ni Dr. Noe Rami Ardiarini ang importansya sa pag-iusa sa agriculture ug business management aron mapalambo ang innovation ug rural enterprise development. Matud usab ni Miss Jean T. Lubiano nga ang maong kasabutan o sa kamakahulugang kolaborasyon nga maghatag og mas lapad nga international exposure ug learning opportunities alang sa mga estudyante ug faculty.
Kabahin kini sa padayon niya paningkamot sa VSU Isabel sa pagpaligon sa global engagement ug academic excellence pinagi sa international collaborations. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa tungdugang panga-update din sa probinsya sa Southern Leyte, SLSU adunay top-notcher sa LPT board exam. Ani ang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas report. Ang Southern Leyte State University padadyon nga nagpaligon sa ijang dungog sa kahusay sa edukasyon alang sa mga magtutudo human sa pagpagawa sa resulta sa March 2026 licensure examinations for professional teachers. Kining maong kalampusan mao'y nagpamatuod sa kalidad ug dedikasyon nga naghulagway sa university. Dungan kini sa pagpasidungog sa mga maalamon nga individual nga nakadala og dungog sa eskwelahan. Top 5 mao si Daisy May Tobia, BEd Elementary, 98.80%. Top 5 si Kim A. Gordowiz, BSEd Secondary, 94.20%. Og top 7, John Lloyd Citibon, BSEd Secondary, 93.80%. Alang sa mga top-notchers o sa tanang mga bagong licensed professional teachers, ang tibok pamilya sa SLSU nagmaya sa ilang kalampusan. Nakapahimutang sila og bagong sukdanan alang sa umaabot nga mga magtutudlo. Gipasidunggan usab sa university ang talagsong performance sa mga campuses din halos tanang programa nakalabaw sa national passing rate nga 67.17%. Kini nga dakong kalampusan nagpakita sa lig-on nga pagpaningkamot sa SLSU sa paghimo og mga magtutudlo nga adunay taas nga kalidad ug kahusay. Sa elementary level, SLSU Sogod Campus 100% sa mga first takers. SLSU Tomas Opos Campus 92.31% sa mga first time takers. O sa secondary level, SLSU Tomas Opos Campus 100% first time takers. SLSU Hinunangan Campus 100% first time takers. SLSU San Juan Campus 92% first time takers. O SLSU Sogod Campus 88.24% first time takers. SLSU Maasin City Campus 33.33%. Congratulations sa tanang bagong licensed professional teachers ug ang ilang pagpaningkamot ug kakugi sa pagtuon namungan og nindot nga resulta. Mapasalamaton usab ang university sa mga faculty ug staff nga walay kakapoy nga paggiya o pagsuporta sa mga estudyante padulong sa ilang kalampusan. Ang tibok komunidad sa SLSU mapasigarbuhon sa mga nakapasar ug mga top-notchers. Balita gikan sa SLSU para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Ma'am Gemma Destriza. Tung oras, 3 minutos na lang sa dili pa mag-alas 9 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ilalanat naman ito na ading balita para ton mga burungan makatagamtamin libre. Ilabi na ito nagkikinhanglan nindugo nga diri na mabayan dadto ang blood screening resolution para magpapadayon hit partnership with LG Borongan hit Philippine Red Cross Eastern Summer Chapter gen parigunanhan konseho adi adton aton balita. Good morning, Eastern Visayas. Hagin dumarang nga ika-46 nga regular session ng Sangguniang Panglungsodan Syudad ng Borongan nga pinangunahan ni City Vice Mayor Emmanuel Chesonco ang gimbuhat espesessional na syudad ang Lunes, Mayo 11. Ini nga sesyon na pwedeng gentrataran konseho ang pagparigon ng resolusyon na naghahatangin otoridad ang lokal nga pamunuan na ganda representaran ni Borongan City Mayor si Ivan Dayan Agda na simulad nga magpermeng kasabutan Memorandum of Agreement of Philippine Red Cross sa ganda representaran ni Mr. Noli Cahigas, Officer in Charge at PRC Eastern Samar ang pagpapadayon at implementasyon at City Ordinance No. 217 Series of 2021 an ordinance establishing a partnership with the Philippine Red Cross Eastern Samar Chapter and the prevention of disease, promotion of health, and mitigation of human suffering in the city of Borongan and providing funds thereof.
Antes pa aprobaranan mga magbaralaod na nasabi nga resolusyon. Iginsayo ni Mr. Kahiga sa Konseho Anton Fund Utilization Report ang 1 million de pesos nga pondo. Igin transfer ang LG Borongan nga nakarawat ang PRC Eastern Samar ang Pebrero 17 naglabay nga tuig 2025 para ang implementasyon na nasabing ordinansa. Iginhan ay a Fund Utilization Report nga upod na naserbisyohan na nasabing nga pondo en 211 nga mga boronganon nga natagan hindugo nga inabotin 438 ka units nga nagkakantidad din 780,000 pesos. Ang kantidad han kada unit hindugo in 1,800 pesos. Kantidad hin sobra 79,000 pesos ang nagasto agin dumara nga blood typing activity kundi 416 nga mga boronganon ang nakabenepisyo samtang inabot liwat hin 184 nga mga mulupyan syudad adto nagkamay-adin safeguard membership. Ini nga membership card yung isang insurance in cases of accident or death kundi inabot hin sobra 220,000 ang nagamit nga pundo. Iginpahayag pa ni Mr. Kahigas nga ini nga 1 million pesos nga pundo ay laro man nasabing ordinansa in nga tanan nagamit nga malampuson nga naimplementar basen iging paggawas nga sertifikasyon ng City Accounting Office. Samtang refer ha Committee on Finance ang pagripaso ang 2026 annual budget in Barangay Kamada ug Barangay Tabunan nga iging refer liwata Committee on Tourism ang iging proponer nga ordinansa an ordinance establishing the Borongan Cultural Mapping Program and institutional mechanisms for the identification, documentation, geotagging, registration, education, and preservation of cultural properties in the city of Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. And din Good morning. Yes, kasamang Dallas, din na kami mababadyo nga nangaran po hito namon ni Sem kanati Ruth Rivera Abunda nga naton mga tigkontroberhan balita ati Pen ati Daisy nga naton didi mga super taking engineer Mark and Engineer Alquin. Damo nga salamat, makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Sa aton oras nga 1 minuto na naglabay sa alas 9 sa aga din hinaliwat nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Sa aton tagkontrober balita, Suzette Pratancio, nakaupod naton sa Master Control, Engineer Rezano Barandino, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinar Navelon. Ako ang iyo nakaupod, Charmaine Perito Balvas, buwas na liwat ngahaw sa naton, lain nga edisyon sa natong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, din hinausab na tapos ang partisipasyon sa DYD sa FM o temporaryo na usab kami nga manamilit sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Guncora, ug ako nakauban ganyan si Glory Kayunda alang ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, and there you have it. Mao kato ato mga nahipos nga balita para karong adlaw nga Huwebes mga igala Mayo 14 tuig 2026. Ang salamat Ati Sok, Ati Charmaine, Ati Mikay, and Sir Bong. Sa ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Apiara ulit. Daghang salamat po sa itong kauban sa Master Control Engineer Nuki Parado. Hindi ko man Kuya June Antegra. Ayong bunta, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.